Mga kapuso, 4 ka oras nga brownout iga patuman buwas sa Pavia kag Iloilo City bilang kabahin sang contingency plan sa Dinagyang Festival 2024. Samtang more power, magasakot sang dugang nga 10 centimos nga sakot sa kuryente bangod sa pagtaas ang transmission charges sang NGCP. Yaring balita, kagintutukan ni Zen Kinatang Sasa live, gikan sa Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City. Zen, anong latest? Jert, Adrian, maeksperiensyahan sa mga konsumidor ang power interruption sa buwas humalin 1 a.m. tubtob 5 a.m. nga sakop sang More Power kag Ileco 1 nga franchise area. Ginanunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines nga magapatigayon sang corrective maintenance activities ang Global Business Power La Paz 1 Station bilang kabahin sa pagpanghanda sa Dinagyang Festival. Bangod sini, maeksperiensyahan buwas ang power interruption halin 1 a.m. tubtob 5 a.m. sa din apektado ang franchise area sang More Power sa bilog nga substation sang Molo kag Mega World Substation. Lakip man sa maapektuhan ang Ileco 1 sa Pavia, Iloilo. Sunod sa NGCP, bastante man subong ang power supply apang luyag paghandaan ng Dinagyang celebration. Standard preparatory activities na NGCP, no? We will be having people or crews, no, prepositioned ang aton nga technical personnel both sa linya kag substations in prepositionary areas in around Iloilo to support that one. Bangod nga mapaang subong pa lang amat-amat na nga naghahanda ang mga konsumidor sa 4 ka oras nga power interruption. Kurti makapainit. Mga kandila i-prepare na to daan gani kay para kung mag-burn out may kami. Kaso ang kuan lang ang hangin gid, way. Di taw kainit sulod balay. Samtang sa Iloilo City, magasukot sang dugang nga 10 centimos nga sukot sa kuryente ang More Power, bangod sang pagtaas sang transmission charges sang NGCP. Sa piyak sang pagnubo sa pangkabilugan nga generation charges sang More Power, tungod sa manubo nga fuel sang power supplier, may pagsaka sa gihapon nga ipatuman subong nga bulan sang Enero nga billing cycle. Unfortunately, sa sini nga billing cycle, ang ancillary charge went to as high as 55 centavos, I guess, per kilowatt hour, no? So it represents around 55% man sa aton nga bill. So kung ang taon mo, nagtaas pa ang ilang ancillary charge nga wala yaman ma-serve ya purpose, no? So ironic nga ang ancillary charge is supposed to make the system reliable in case of any power generation failure. Nahibaluan nga kabahin sang transmission charges amo ang ancillary service nga backup power kuntani sa tion sang blackout apang wala man magamit sang tinalikdan nga power outage. Wala pa sang komento ang NGCP na tuhoy sa sining issue. Ang iban nga mga konsumidor nagalalain bangod nga magataas ang sukot sa kuryente kag masami pa nga brownout. Kay gataas lang siya, gataas so lagi. Pero may malang brownout. Jert, ginapaabot sang NGCP nga makabalik na sa operasyon ang PEDC Unit 3 subong nga semana agod mangin estable na ang supply sang kuryente sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kinatang Sasa.